Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Nasusulat po, mga kapatid at mga kaibigan, pakinggan po natin mabuti sapagkat tunay na dalisay at utos buhat sa Panginoon. Sa aklat po ng mga awit, chapter 9, verse 7, ganito po ang nasusulat, ngunit ang Panginoon ay nauupong hari magpakailanman. Inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Para saan inihanda ng Panginoon ang kanyang luklukan? Para sa kahatulan. Dagdagan po natin, mga kapatid at mga kaibigan, at hahatulan niya sa katwiran ang sanglibutan. Siya'y mangangasiwa ng karampatang kahatulan sa mga tao. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't napakadakila na masumpungan natin ang katwiran ng Panginoon. Sapagkat kung hindi natin masusumpungan ng katwiran ng Panginoon na siyang kanyang ipinahanap, para kaya ano't umaawit pa tayo, para kaya ano't nagpapahayag pa tayo, yamang nalalaman natin na sa pamamagitan ng katwiran tayo hahatulan. Ano yung katwiran na yun? Yun po ang mga kagilagilalas na ginawa ng ating Panginoon na siya nating sasampalatayanan. Ito ang katwiran, ang pananampalataya. Lalong-lalo na mga kapatid at mga kaibigan, sa panahong nalalaman natin na malapit na ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung marapat nating ipaalala sa lahat ng mga tao? Ano dapat yung laman ng ating mga awitin, ng mga himno at mga salmo na marapat nating ipaalala sa isa't isa? Ang katwiran ng Panginoon, ang katwiran ng pananampalataya, ang pagkatuto sa pagkaunawa sa larawan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, patuloy nating ipaalala, patuloy nating awitin, patuloy nating ipahayag sa lahat ng mga tao. Salamat sa iyo, aming Ama. Magalak tayong patuloy na magpatotoo, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan. Patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy nating itaas ang ating dalangin ng pagsangguni sa ating Panginoon. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay na nakikita at maging mga bagay na di nakikita, patuloy kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay nagtataas sa iyo ng buong kaluwalhatian at buong pagpapasalamat at dakilang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Dahil ito, Panginoon, ang iyong mga lingkod na patuloy na magpapahayag ng iyong katwiran upang kung ito'y matinig ng aming mga kapwa ay manahan sa aming mga puso at pag-iisip, maipamuhay at maingatan hanggang sa dumating ang kapanahunan na sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, masumpungan ng bawat isa na tinutupad ang iyong katwiran upang ang bawat isa, tunay nga, Panginoon, marapat sa dakilang putong ng kaligtasan at kabuhayan walang hanggan. Dahil sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, patuloy namin itinitiwala sa iyo ang lahat ng mga bagay sa isip, sa salita at sa gawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Magalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.
panahon po ng kawakasan ay itinangi ng Panginoong Jesucristo sa nalalabing bayan. Amen. Nagtangi siya ng huling panahon sa kanyang bayang banal na ninasa at pinili ng damong tahanan magbakay ng kailang paman. Amen. Ano ho ang pangalan ng bayan na ninasa at pinili na tahanan ng kanyang kalooban na ipinaghanda ng tahanan sa langit na babalikan dito sa sanlibutan? Di ko ba sinabi kay Propeta Isaias, lilikha ako ng buong tahanan sa langit ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon? Amen. Building ko ba? O yung mga taong nakakarinig na tatalima ngayon? Napapasok tayo sa deklarasyon ng foundation na sino ho ang may foundation ng bundok ng Sayon na nag-iimbita. Tao rin akong katulad nyo, nadidinig nyo yung tinig niya na uunawain natin at paniniwalaan po natin na ang sinag ng kahayagan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos ay espiritu at katotohanan. Amen. Ito yung ebidensya, babasahin ko sa Genesis para maluwanagan natin lahat. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang pasimula nilikha ng Panginoon Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kaliliman ng sumasaibabaw, ang kalaliman ay sumasaibabaw ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos sumasaibabaw ng tubig. Amen. Ano ho ang sinag ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Walang ibang Diyos na inanyuan sa ibabaw ng tubig, kundi ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen. Amen po ba? Amen. Maliwanag po sa atin yung ebidensya. Buhat dito sa Genesis. Sa pasimula, wala pang anyo ang kalawakan Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita. Nagsalita ang Panginoon Diyos. Nakilala niyo po Amen. kung ano larawan ng Panginoon Diyos, kung ano ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Ang Diyos ay Espiritu na nasa ibabaw ng tubig. So, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya lahat ng nakakarinig, hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Kung sa Diyos tayo, may mananalig tayo at mananatili tayo sa Espiritu at katotohanan. Na iisang Diyos lang ang paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Yan ang susunod sa lahat ng gawa natin sa balat ng lupa. Meron bang nabanggit dito na Espiritu at katotohanan gagawin natin persona? Meron bang nabanggit dito na tao? Di ba? Nasa ibabaw ng tubig. Amen. Kaya ho ang foundation ng bundok ng Sayon, talagang napaka-patented, napaka-trending nito. Non-profit organization. Organisasyong hindi pangkalakal, organisasyong hindi pang-business. Amen. Amen po ba? Amen. Non-sectarian, hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Walang kinaugnayan samahang pangrelihiyon at hindi rin nakaugnay sa pampolitikal na paniniwala. Amen. Non-partisan, walang kinikilingang samahan o grupo. Amen. Walang kinikilingan. Isa lang ang kinikilingan nito na foundation ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen po ba? Amen. Ito ang deklarasyon ng foundation ng bundok ng Sayon. Organisasyong hindi pangkalakal. Kaya hindi tayo epektado doon sa mga nangyayari sa gobyerno natin. Amen po ba? Amen. Excuses tayo sa lahat ng gulo na nangyayari sa pagdating sa Estado. At ang ginagawa ng bundok ng Sayon, ipinapanalangin natin yung minamahal nating bansa dahil dito magaganap ang pangako ng hula ng mga banal na propeta
na yung mga tunay na nakakarinig, sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba tayo doon? Amen. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula pagkatapos niyang lalangin ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Period po tayo doon. Amen. Tingnan nyo yung napakaraming mga ganda organisasyon. Pagdating na at may karangalan na, akala mo na kung sino. Amen po tayo doon. Amen. Well, tingnan niyo katangian ng bundok ng Sayon. Organisasyong hindi pangkalakal. Naghahatid ng pag-asa sa may pandinig. Para maligtas yung mga may pandinig. Para makatyak. Dahil napaligiran tayo ng mga sinagoga ng kadiliman. Amen. Ginagawang pangkalakal yung pangangaral. Nakita niyo hindi siya Diyos. Nagsasambulat ngayon. Nagsasambulat sa kahihiyan. O, tingnan niyo yung foundation ng Panginoon Kristo na pasasakop sa Estado ng Republika ng Pilipinas. Ipinapanalangin yung namumuno sa minamahal nating bansang Pilipinas na kalooban ng Panginoon Kristo ang mangyari sa minamahal nating bansang Pilipinas. Amen po tayo doon? Amen. Amen. Lalo na ngayon. Napapanood niyo ba sa YouTube? May panibagong nagaganap na digmaan na naman sa Middle East. O ano naman ang kahalili niyan? Poverty. Tapos dumarating pa kayo yung malalakas na kalamidad na mga bagyo. Salamat sa Panginoong Kristo at inililihis yung mga super typhoon Inday, super typhoon Bobby. Tingnan yung dinaanan. Maraming namamatay. Yung dinaanan ng super typhoon Inday na yan. At yung nangyayari sa estado natin. Kaya kailangan ng minamahal nating bansang Pilipinas, intercessors, pray and pray forever. Amen po ba? Amen. Trust in the Lord with all my heart, with all my mind, with all my strength, with all my act of faith. Nadinig niyo yung pananampalatayang may gawa, hayag sa social media, sa 7 kontinente, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Binasa ko sa inyo yung ebidensya, yung proven na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Hindi naman Diyos ng sanlibutan yung sinasamba ng bundok ng Sayon eh. Diyos na lumikha ng sangkalangitan. Hindi siya Diyos ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Maliwanag po sa atin, sa pamamagitan ng salita, nilikha ang langit at lupa. Sa pamamagitan din ng salita, lumalang siya ng mga taong bago. Sa physical ba lumalang? O sa physical ay matatransform tayo? Amen. Open the book of Genesis chapter 1 verse 26. Kung paano siya lumalang ng taong bago. Eto, ibibigay sa atin yung pagpapaliwanag ng paglikha sa pasimula. Sige po, pakibasa natin yung verse 26. Narito. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen. Upang pamahalaan na natin yung mga hayop at yung mga isda dito sa karagatan. Amen. Dinasa atin yung authority. Amen. Ngayon, larawan ng Diyos sa pasimula? Sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pasimula? Di ko ba nakalagay doon sa Genesis, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, nasa ibabaw ng tubig, nagsalita. Amen. Ngayon, kung hindi nagsalita, meron ba tayong gaganapin sa pagtalima? Bulay-bulayan natin sa puso't isip natin yung nadidinig natin na yan. Amen po ba? Amen. Ano ho ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa Genesis chapter 1 verse 2? Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Ano sabi?
Lalaki natin ang mga tao na kawamis natin. O, hindi tayo hihiwalay sa espiritu at katotohanan. Lahat ng tatalima na ang Diyos ay espiritu at katotohanan, nagkaroon ng creation sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, mga new creature yung gumaganap ng paniniwala na ang Diyos ay espiritu at katotohanan, mga bagong nilalang. Amen po ba? Amen. Bagong nilalang sa espiritual na paglalang, nasa pagiging human being tayo, inia-apply natin sa paniniwala natin na ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Mga new creature po tayo. Nilalang tayo at nilikha ng Panginoon Diyos na kawangis niya na espiritu at katotohanan. Kung magkagayon, na iwawangis natin yung paniniwala natin doon sa lumalang sa atin. Amen. Kaya nga, panauhing pandangal tayo sa heaven, hindi naman sa mundo eh. Kaya nga, panalangin, sabi ng Panginoon Kristo, Ama, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan upang mapatawad namin yung mga nagkasala sa amin. Mapasa amin nawa ang kaharian mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Amen po tayo ron. Amen. Ano pangalan nung lilikha na kaharian sa langit? Sinabi kay Propeta Isaias, lilikha ako sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng bundok ng Sion. Ano pagkakaunawa natin sa bundok ng Sion? Tayo mga sanga ng Panginoong Kristo, who is the head of branch. Kung ano ang larawan at sinag ng kaluwalhatian ng puno, gayon din yung sanga. O, nagagawa natin yung pag-ibig sa buong mundo. Napatawad tayo ng Panginoon Kristo, napatawad din natin yung mga taong nagkasala sa atin. Amen po ba? Amen. Pinahayag natin, nadinig din ng mga taong iniligtas na katulad natin. Amen po ba? Amen. O, ang Diyos yung Espiritu at katotohanan, nilalang tayo sa Espiritu at katotohanan. Naiwangis natin yung paniniwala natin doon sa lumalang sa atin. Tayo panauhing pagdakal sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pangalan nung ipinaghahanda ng tahanan sa langit. Babalikan yung bundok ng sayon sa lupa. Naghahatid ng kaligtasan, ng kapayapaan doon sa may pandinig, na kung babalik na ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Kristo sa kanyang banal ng bundok ng sayon, makikita ng mukhaan na nakahangingon din sa alapaap. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, natitinig ng Panginoong Kristo, huwag natin itong i-ignoren. Amen po ba? Amen. Nangyayari na yung malalakas na kalamidad. Baka kung kailan may dumarating na kalamidad, tsaka tayo nagpapakita ng kapaimbabawan. Talastas ng Panginoon Kristo yung iniisip ng tao eh. Talastas na. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya hindi natin po pwedeng baliwalain itong pangalang Yesu Kristo. Ano po? Amen. Ano nakalagay dito? Hebrews chapter 1 verse 3. Ang Panginoong Kristo po, palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Amen. Naunawaan po natin, nahayag sa atin ang tunay na larawan ng pagka-Diyos na espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kaya yung tagapamagitan pag hindi natin pinaniwala na espiritu at katotohanan makakarating ba tayo sa heaven? Kayo po, tatanungin ko kayo, hanggang saan lang yung lakad natin? Hanggang sa lupa lang. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Kaya nakagagalak yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga iglesyang pinag-aharian ng tagapagligtas sa mga iglesia sa taga Corinto. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sinabi ng Panginoon Kristo kay Apostol Pablo, sapat ng kapangyarihan ng Ebanghelyo sa akin Amen. Kung kailan ako mahina, saka ako nararanasan ng pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoong Kristo Amen.
Tapos ba si Apostol Pablo ng pag-aaral? College degree ba? Mataas ba posisyon sa gobyerno? Sa panahon ng Roma? Di ba nung hirangin siya, pinapatay niya pa yung tunay na iglesia, si Esteban. Nagpakita sa kanya Panginoong Jesucristo. Bakit mo ako pinag-uusig, Saulo, Saulo? Sino ka baga, Panginoon? Ako ay iyong pinag-uusig ka. Nabulag siya. Pinapunta siya kay Propeta Ananias, pinanalangin siya, nalaglag yung talukap ng kaliskis ng isda sa kanyang mga mata. Amen. Nakita niya ang katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Iaalal kitang ministro sa kahintilan. Ipangaral mo at pagpakitaan mo sila ng kababalagan. Di ba sa ganun siya tinawag at tinirang? Amen. Saksi siya ng iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Naunawaan natin yung pagkakahirang kay Apostol Pablo. Kaya maging si Apostol Pedro, nung magsalita, libo-libo sumampalataya. Amen. Binigay siya kanila yung susi ng tanda na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Naunawaan natin yung susi ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Ganon din si Apostol Pedro, ganon din si Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. The same Spirit. Palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kanyang magawa na ang pagdilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Amen. Sino siya? Ang Diyos Ama. Ha? Nahayag sa atin, no? Ang Espiritu at katotohanan. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, dadapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Amen. Tingnan nyo. Yung nananatili sa Espiritu at katotohanan, hindi ginagalaw ng masama. Bakit po? May hangganay lakad na masama eh. Amen. Pero yung lakad ng banal, everlasting. Kaya nadinig niyo po yung manifestation of Holy Ghost. Ang Panginoong Jesucristo ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Amen, amen po ba tayo doon? Amen. Ngayon, kung hindi po naparito sa laman ang Espiritu na lumikha ng langit at lupa, maunawaan ba natin to? Di ba kaya naparito, nahayag sa laman ng Espiritu at katotohanan sa ikatlong araw? Kaya ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Sa ikatlong araw, itatayo ko ang aking templo. Amen po tayo ron. Amen. Kaya sa ikatlong araw, mga saksi tayo sa isang Espiritu at katotohanan. Mga na-transform tayo, na-convert tayo sa Espiritu at katotohanan. Iisa lang ang sinasamba nating tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Liban doon, wala tayong sinasambang ibang Diyos-Diyosan dito sa mundo. Naunawaan natin yung non-partisan organization. Amen. Walang kinikilingang samahan o grupo. At hindi rin nangangaral na nangangalakal. Hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Walang kinaugnayan na anumang relihiyon dito sa sanlibutan. Kaya, iisa lang yung head minister ng bundok ng Sayon, yung nag-sacrifice on the cross. Iisa lang ang author, iisa lang ang finisher na gumawa ng Holy Bible na sinasamba ng bundok ng Sayon sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung deklarasyon ng foundation ng paniniwala ng bundok ng Sayon na hayag sa atin ang ebidensya ng pagsamba na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Ay di cover tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Mapalad ang gaganap at tatalima sa aklat ng hula na ito, ako'y madaling paparito. Naunawaan po natin yung pangako sa atin sa pagparito niya. Kaya lahat ng nakakarinig
makiisa tayo dito. At magkapit-bisig tayo ng paniniwala na isang espiritu at paniniwala tayo para magkaroon tayo ng unity. Para kung dumadalangin tayo sa isang espiritu at katotohanan, dinidinig tayo sa langit, tayo ang nakakailangan sa lupa. Tayo ang mahihina at makamangmang sa lupa na api, nililibak, kinukutya, iniinsulto dahil sa paniniwala natin. Amen. Na sinasamba natin ang ating Ama sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nakikipaglaban tayo sa mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Mapalad ang gumaganap ng aklat ng hula na ito. Ako'y madaling paparito. Amen. O, binigyan tayo ng assurance of faith. O di nagkaroon ng paglalang sa atin, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. O di nagkaroon tayo ng relasyon lahat sa pagsamba. Pwede ba natin gamitin yung John chapter 4 verse 23 up to 24 kung hindi sa ganito tayo tatalima sa Espiritu at katotohanan? Pwede ba natin i-apply na tayo na hinahanap ng ating Ama? Pwede ba tayong dumiretso sa heaven? Didiretso tayo sa Ama na hindi natin kinilala ang Ama sa pangalan ni Jesucristo. Ang pagkilala natin, tao. E sa pasimula ba, ang ebidensya, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Paano tayo makakarating sa langit? Kung dito sa lupa ang pagkilala natin, tao. Paano tayo makakarating sa heaven kung ang pagkilala natin dito, tatlong persona, isang Diyos? Pwede ba tawagin ng invisible God na hindi natin nakikita na persona? Yan ang susi sa kalangitan, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Dahil sino ba bantay ng pintuan ng langit? Namagitan sa tao. Ang taong si Jesucristo, pag hindi natin kinilala ang Espiritu at katotohanan, ang Panginoon Diyos, paano tayo papasok sa kalangitan? Siya bantay pintuan ng kalangitan. Isipin natin mabuti, bulay-bulayan natin yan. Naunawaan natin yung ebidensya ng kalagayan ng palatuntunan na ginaganap ng bundok ng sayo na non-partisan organization, hindi pa kalakal, ng sektaryan, hindi nakaugnay sa anumang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Walang kinikilingang samahan o grupo. Tanging isa lang ang kinikilingan ng paniniwala natin. Ang mentality natin, ang pagiging legacy natin, ang Panginoong Diyos ang gumawa ng Holy Bible. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. That is the evidence of our faith. Go to heaven. Amen po ba? Amen. Paano makakarating sa langit ngayon itong mga napakalalaking organisasyon? Paano pinalitaw natin na ang Diyos na hindi natin nakikita Espiritu at katotohanan sa pasimula ng magsalita ng lalangin ng langit at lupa at lahat ng mga bagay ginawa natin persona yung Espiritu na hindi natin nakikita? Di haka-haka yan. Nanatili tayo sa taong si Jesucristo ay namagitan sa tao para ilapit tayo sa presensya ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tinanggihan natin ang Diyos si Espiritu at katotohanan. O hindi tatanggihan din yung naniniwalang tao si Kristo at hindi Diyos si Kristo. Amen. Naliliwanagan po ba natin? May kaligtasan ba yung paniniwala na tao ng tao si Kristo? Ay nagkaroon ng transformation sa gantong araw. Nahayagang na ang sinag ng pagka-Diyos ng Panginoon Diyos. O, di parang hindi na natin ito in-apply. Palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian na tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Hindi na natin ito pinaniniwalaan. Pagka natili tayong tao. Kaya dito pa lang sa lupa, nagigiba na. Dito pa lang sa lupa, umaani na ng isang damakmak na kahihiyan. Naunawaan po natin yung hindi sa Diyos, nagsasambulat ngayon. Sino lang ang may deklarasyon itong non-partisan?
hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at pampolitikal na paniniwala. Di ba? Katangi-tangi na ang Panginoong Hesukristo ang ulo. Jesus Christ is the head of ministry. Ang Panginoong Hesukristo ang ulo ng iglesia ng bundok ng Sayon. Siya ang karunungan na ipinapahayag ko sa bundok ng Sayon. Kaya walang kinaugnayang alinmang samahang pangrelihiyon o pampolitikal na paniniwala. Pwede bang umugnay ang Sayon doon sa mga haka-haka ng paniniwala ng mga relihiyon? Ginamit ang pangalan ng tagapagligtas na relihiyon. Ano, ilaan eh? Ano, kahalil eh? Kahiyan. Hello? Ano pa pag-asa? Galing ako dyan. May pag-asa ba? Ang sabi kay Propeta Moises, huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan eh. Hindi magsasambulat sa kahihiyan. Amen po ba? Amen. So, tignan yung deklarasyon ng Panginoong Diyos sa bundok ng Sayon. Organisasyong hindi pangkalakal, hindi nakaugnay sa alinmang samahang panrelihiyon at politikal na paniniwala. Kung pwede ba kaming lapitan ng mga politiko, ilan lang bilang namin. Paano kami susuhulan ng politiko rito? Wala nga aasahan yung politiko sa amin at kukunti lang bilang namin. Amen. Pero nakatala kami sa langit. Amen po ba? Amen. Hallelujah, purihin ng Panginoon Kristo sa kanyang kabanalan. Tignan niyo yung malalaking reliyon. Dadalawin ng mga organisadong politikong tao ng mga makarangalan sa bansang Pilipinas eh. Naku, sikat na sikat eh. Po. O tignan niyo nangyayari. Nagsusuhuli. Lahat, pag napahiya yung leader, pahiya lahat yung buong organisasyon. Sang-ayon kayo doon? Amen. Tingnan niyo yung kahalili ng kahihiyan. Kaya si Judas nagbigti, sumambulat ang bituka sa puno ng kahoy. Pinagpalit yung kasaysayan ng tagapagligtas sa 30 pilak Pinambili lang ng simenteryo o lupang paglilibingan ng mga namatay yung 30 pilak Amen. Kaya lahat ng iniipon dito sa mundo, 1 metro kwadrado lang yung iniipon natin pilak dito sa mundo. Diyan din tayo pupunta. Amen. Sa libingan. Pero yung gaganap dito, magtiis ang kawakas, save tayo. Amen po ba? Amen. May pag-asa tayong lahat. Nahayag sa atin ng sinag ng pagka-Diyos Ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Naunawaan natin yung paglalang. Naiwawangis natin yung paniniwala natin doon sa lumalang sa atin. Espiritu at katotohanan ang paglikha sa atin. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan sa pasimula. That is the evidence of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ngayon, kung hindi ganito paniniwala, bunay-bunayin natin, paano tayo magiging tagalangit? Hindi natin ginilala ang Panginoon Diyos sa pasimula na Espiritu at katotohanan. Likhain natin ang tao na kawangis natin. Saan nakabata yung mga pag-iisip natin? Puro sa material na bagay ng mundo, puro temporaryong bagay. Saan papunta yan? Papunta sa alabok. Sa alabok babalik lahat. Pero yung mentality natin, yung pagiging legacy natin, registered tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pagiging legit legacy ng Sayon. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi hinahanap yung maibigay sa material na bagay dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Kaya napakaraming mga senaryo na magaganap Hihiyaw pa ang mga tao sa balat ng lupa Ito, mga pasimula pa lang itong nangyayari sa atin
Amen po tayo doon. Amen. Amen. Kaya bilang inyong lingkod, ano po, kahit na ako ay isang hamak at mangmang lamang at lupa, ano man yung nararanasan ko sa paglalakbay ko, talagang ito yung duty ng man of God. Ipinapahayag na may pag-ibig sa mga nakakarinig. Amen po ba? Amen. At hindi nyo kami makikriticize dito at masusumbatan. Narito. Ito yung deklarasyon Organisasyong hindi pangalakan. Wala naman reliyon na hindi involved sa salapi. Hindi naman tumatahan ng tagapagligtas sa building. Saan ba siya nananahan? Sa akatang gawa, hindi ako tumatahan sa gawa ng kamay ng tao. Amen. Sa loob ng puso nyo ako mananahan. O di wala pala sa building, nandun pala sa nakikinig kung sasampalatayanan natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yan yung legacy ng mga lingkod ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Tignan niyo yung mga pastor ngayon, nagsimula nung sikat na. Sa hindi pagkaunawa, nalilimot ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pagkasikat na, nawawala na doon sa palatuntunan ng hula Kagaya niyan, ang dami kong nadadaan sa YouTube, nadadaanan na mata ko sa YouTube. Ang paghahayag na ang Diyos sa Espiritu. Tunay naman nasa Genesis chapter 1 verse 2. Ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Walang anyo ang kalawakan. Sa pamamagitan ng salita, nagkaroon ng langit at lupa. Nagkaroon ng dagat, nag-separate ng mga bansa. Sino may pangako dito sa bansa ng Pilipinas, sa pulo ng mga dagat? 7,000 more than islands. Dito siya luluwalhatiin ng mga itinalaga na nilalang niyang kawangis niya. Naunawaan natin na ang banal ng bundok ng Sayon nilalang na kawangis ng Panginoon Diyos. Tagalangit. Kaya nga mga refugees lang dito sa mundo nilalait, nililiba, kinahamak, kinukutya, pinagtatawanan lang Dahil inilagay tayo sa isang hamak at mababang kalagayan, mangmang na kalagayan. Pero araw at gabi, dumadaing at tumihibik. Dahil nagkukulang ng kaalaman, nagkukulang ng kapangyarihan sa lahat ng bagay na kakaharapin natin na hindi natin naunawaan. Amen po tayo ron. Amen. Kaya isa lang ang sandigan ng bundok ng Sayon ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Walang ikinahiya, nagpapatotoo na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Nagtatanyag ng pagliligtas sa mga may pandinig, naninindigan, na may katapangan at pananampalataya. Naunawaan po natin na ang tunay na pagsamba na hinahanap ng ating Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga may nakasalubong si Apostol Pablo sa aklat ng Galacia. Tinanggap niyo na ba ang Espiritu na kayo sumampalataya? Ano sabi ng mga tao? Wala namang ibinibigay sa aming Espiritu Amen. Saan kayo binotismuhan? Sa tubig. Walang Espiritu, tubig. O ngayon, tignan niyo yung mga reliyon. Puro tubig ay pinakikita. Wala na ang Espiritu, tubig. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, salita, karunungan. Kang-ayon kayo ron. Amen. Kaya ito, bundok ng Sayon, nasa competition ng spiritual warfare Walang kinaugnayang samahan na anuman pangrelihiyon at pangpolitikal na paniniwala. O di isa lang ang head minister ng bundok ng Sayon. Yung lumikha ng langit at lupa, kung wala ang Panginoong Jesucristo sa pasimula, hindi malalalang ang langit at lupa. Walang bundok ng Sayon na ipinaganda ng tahanan sa langit na babalikan sa balat ng lupa. Mga tao na tumatalima yan, na ang pananampalataya ay espiritu at katotohanan ng sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Hindi natin nakikita ang Panginoong Jesucristo, pero nasasamba natin siya sa espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Tingnan niyo yung mga nagsikatang relihiyon.
Pagka may karangalan na nawawala, do not serve the two masters. Hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Ang karangalan ay Diyos-Diyosan din. Beto, sayo, no? Sapat na ang ebanghelyo na ibinigay sa akin, sabi kay Apostol Pablo, kung kailan ako mahina, saka ako nararanasan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo mga tapos ang pinag-aralan, mararanasan may kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Bago unahin ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, naabot muna nila yung kanilang pinagsikapan. Mapalad yung mga makakaunawa na makakamit din yung mga pangarap dito sa buhay mo na ibibless ng Panginoong Jesucristo. Dahil tagalangit. Ngayon, kung tayo ay tagalangit, gaganapin natin ito Ngayon, kung sinasamba natin ang Panginoon Diyos at hindi natin sinasamba at pinaniniwalaan ng Diyos si Espiritu at katotohanan, tanungin natin yung sarili, puso't isip na, tagalangit kaya ako? Kung hindi natin tutuparin at paniniwalaan ng Diyos si Espiritu at katotohanan, ito yung legacy ng bundok ng Sayon, ito yung legacy ng Panginoong Jesucristo, ito yung motivation sa atin, iniwan sa tao to, tapos hindi natin tutuparin. Tanungin na natin kung taga saan tayo. Taga-heaven ba tayo? Taga-impyerno tayo? Kailangan matinag yung pag-iisip natin ngayon Bakit po? Wala tayong ginawa sa mundo, kundi puro pang-sarili hinahanap natin. Pinaninibugo natin na pinaninibugo yung nag-alay ng pag-ibig sa krus. Ginawa tayo ng panukala na walang hanggan, patapos nililimot natin, mas mahalaga pa yung material na bagay na pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Puro daing, araw at gabi. Paano tayo mabubuhay? Walang ganito, walang ganon. Puro pangangailangan. Nasaan yung tiwala natin sa Panginoong Jesucristo? Kasi hindi natin siya sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Puro pangamba tayo, puro alinlangan tayo. Paano natin mauutusan ang malakas na kalamidad na pigilin ng Panginoong Jesucristo kung puro alinlangan tayo? Amen. Naunawaan natin yung pagiging tapat, yung iniwanang legacy sa atin. Ito, yung legacy, nadidinig Diyos sa labi ko, yung paniniwala ko, ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Tingnan yung mga organisadong relihiyon, ang lalaki, Ang lalaki ng building, kinalata ng building ang maraming mga bansa. O ano ang kahalili? Ano ang kahalili? Nung karangalan nilang ginawa, kinalata ng mga gandang building ang maraming bansa. Ano ang kahalili ngayon? Di ba kahihiya na? Nagsasabulat na. Paano pang paano pa uling babalik yung dignidad? Kung mismong yung lumalang ng langit at lupa iniinsulto, nililibak, pinupusong. Gumawa na tayo ng maraming kasalanan, wag lang natin pupusungin ang Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano natin pusungin yung lumalang ng langit at lupa. Hindi natin ipinapahayag yung kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Hindi na bago yung ginawa ng dyablo sa mundo. Dinaya tayo sa material na bagay. Sa pasimula saan dinaya si Eva? Sa bunga ng kahoy sa halamanan Nalingdang ni Satanas si Eva Napaniwala ni Satanas Inipo yung bunga ng kahoy. Kinain pa. Ay pinagbabawal na huwag kainin. Tinukso ni Satanas si Eva sa bunga ng kahoy. Pinaniwalaan ni Eva. Ay di pumasok yung pagiging sinner ng tao. Makakasil lang yung pagiging makasalanan natin kung paniniwalaan natin ng Diyos si Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas.
Naunawaan natin yung paglalang sa bundok na sayon, lalaki natin ang tao na kawangis natin, ano, ebidensya, na larawan nung lumalang sa sayon, ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Period tayo doon. Amen. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Sino man magdagdag ng aklat ng hula na ito, dadagdagan tayo ng salot. Sino mang magbawa sa aklat ng hula na ito ay hindi na natin maunawaan ang puno ng kahoy sa kaligtasan natin. Amen. Amen. Maliwanag yung napaka-perfect, napaka-sensitive ng pagtupad ng Holy Scripture. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay Espiritu, at katotohanan kaya ang Diyos ay banal. Susundan lahat ang tao sa ibabaw ng balat ng lupa ayon sa ating mga gawa pagka hindi natin ito pinaniwalaan at ipinamuhay na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Susundan tayo sa pamumuhay natin sa balat ng lupa na ang katotohanan ang Diyos ay Espiritu. Pag hindi natin ito in-apply sa buhay, hindi natin tinanggap yung pag-asa na ibinigay sa atin na hayag na hayag yung pagiging giver ng Panginoong Jesucristo. Who is the greatest giver? Jesus Christ is the greatest giver of our salvation. Amen po ba? Amen. O ano ginawa ng mga ministeryo na sinabogan ng Diablo? Ang ginagawa, puro pakinabang, puro pilak, puro pagpapaganda ng buhay. Kaya dito pa lang sa mundo, nalilito. Dito pa lang, ramdam na natin, mga natatakot. Hello? Huwag niyo sabihin hindi. Dito pa lang sa mundo, nakakaramdam ng takot yung mga nangangaral ngayon. At maraming nangangaral at nang-i-encourage ngayon dahil sa pagdating ng kahirapan, halos wala na silang maging love gift. Saan kinukuha yung ipinamumuhay ng pastor? Sa mga audience, sa mga followers na nadadaya. Bakit ba merong tinatanggap yung mga pastor? Ang panukala na ginawa ng Panginoon Diyos ay ipangaral ang pag-ibig. Ipangaral ang Ebanghelyo na may pag-ibig doon sa mga nakakarinig. Amen po ba tayo doon? Amen. Eh bakit nakakailangan sila ng love offering? Ba't naganap ito sa bundok ng sayon na ipapangaral ko ito na may pag-ibig sa bawat nakakarinig sa paghahayag ko na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan? Amen po ba? Amen. Nabubuhay ako na payapat panatag na may biyaya ng pananampalataya sa isip, sa salita at sa gawa. Nadidinig niyo yung pananampalatayang may gawa. Hayag sa social media na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Yan ang ebidensya. Buhat sa pasimula, nakilala niyo yung ginaganap natin ng pagsamba na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. May ebidensya. Ito kayo, mga pastor na nangangaral. May tinatanggap sa kanilang mga head pastor. May love gift. Magandang pakinggan, ano? Love gift. Idinidinay naman ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Ano kabuluhan ng tinanggap na love gift kung ididinay natin ang kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Last days na. Ano pa value nung journeys ng mga pastor na pinupusong ang Panginoon Diyos? Hayag nato sa social media ngayon. Ano ba sabi ng Panginoong Jesucristo? Mabubuhay kayo sa Ebanghelyo. Di po ba? Amen. Bakit kinukunan nila ng offering yung mga audience?
Hindi lalago yung ministry, hindi maipapagawa by building. Eh ba't ang bundok ng Zion sa kalooban ng Panginoong Jesucristo na iahayag natin ito na malaya sa mga may pandinig? Amen po tayo doon. Amen. Eh, nasan yung katapatan ng mga organisadong nagsipagtayo ng ministeryo? Eh, out of context sa heaven, hindi naka-engage sa langit, hindi authenticated sa langit. Kaya yung ilustrasyong sinasabi ko, kapag gusto mong lumabas ng ibang bansa at maging tourist ka lang ng ibang bansa, at hindi ka nag-apply sa Department of Foreign Affairs, tinatatakan yan doon sa Department of Foreign Affairs para makarating ka sa ibang bansa kung magtuturis lang tayo. Ngayon sa langit, sino ba nagtatatak? Yung may mga tatak, 144,000, tagalangit na eh. Inaawitan ng kordero ng mga bagong awitin eh. Kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo bubuhay yung maguli sa pagkaunawa. Amen po ba? Amen. O di may tatak din yung mga nalalabi. Amen. Na Diyos si Espiritu at katotohanan. Nakatala na sa langit, authenticated na, recorded na sa langit. Magkaiba ba yung bundok ng Zion na pinag-aharian ng kordero at yung nalalabi ngayon? O yung mga nalalabi ngayon na kapupunan ng bundok ng Zion? Amen po ba? Amen. Kaya pinapangaral ang mabuting balita para tayo yung kapupunan ng 144,000 na nakatala na sa langit, authenticated na sa heaven, mga panauhing pandangal na, mga honorable na. Amen po ba? Amen. Tignan niyo ba, organisadong relihiyon. Ano ang kahalili ngayon? Nagsasabulat sa kahihiyan eh. Ano ang mga nagiging mga kaso dito pa lang sa gobyerno ng ating republika? Pag-ibig sa salapi ang nagiging ugat lahat ng kapahamakan. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung tunay na panauhing pagdangal ng Panginoon Jesucristo sa heaven. Iniinsulto dahil sa pananampalataya. Nililibak dahil sa pananampalataya, pinagtatawanan dahil sa pananampalataya, kinukutya dahil sa pananampalataya, pinupusok dahil sa pananampalataya, kinukutya dahil sa pananampalataya. Tingnan yung katangian nung hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at pagpolitikal na paniniwala. At walang kinikilig ang samahan o anumang grupo. Kundi isa lang ang kinikiligan nating paniniwala. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na tagalangit. Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan natin yung foundation ng ministeryo ng bundok ng Zion. Napakalinis, napaka-perfect ng paniniwala na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Nasa low profile lang ng pagiging ministeryo. Who is the head of minister of Mount Zion? Ang sinasamba natin ni Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang journeys natin Espiritu at katotohanan. Tingnan niyo ibang ministeryo nagagandahan. Nakapagbibigay lugod ba sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa? O nililimot pa nila yung glory of God? Yung mga organisasyon pagdating sa relihiyong paniniwala. Na sinasabi na dun dalawin nyo ang dalisay na relihiyon. Ang babaeng bao. Bakit babao? Yung bundok na Zion. Iniwanan ng kasintahan babalikan Amen. Amen po ba? Amen. Panauhing pagdangal na sa langit authenticated na. Naka-engage na sa langit. Bunga sa pagkapanganay nung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon Amen po ba? Amen. Mapalad kayo, Eka, kung nilalait kayo sa pangalan ko. Hindi pala tayo nilalait, kundi tagapagligtas na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen.
Nakunawaan natin yung kagayangan ng bundok ng sayo, napaka-low profile. Bagamat ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, na nagpakumbaba siya at pinaglingkuran niya ang buong mundo. Itinalaga niya ang lahat ng mga iglesia na makakarinig ng tinig niya, na magpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Nangyari yan sa ikatlong araw. Ngayon, nasa atin ngayon ang desisyon ito. Kaya tayo may mga verses na binabanggit Dahil ito yung naka-relevant na sa application at legacy natin Amen po ba? Amen. Who is the greatest consistent creator of our content? Di ba isa lang ang gumawa ng konsepto? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya lang ang kataas-taasang tunay na Diyos na sasambahin natin, na mapalibuguing Diyos, na ayaw niya sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan sa balat ng lupa. Di ba? Amen tayo na? Amen. Ngayon, unawain natin, paano na tayo kung hindi natin ito ipamumuhay? Naunawaan natin yung living by faith. Nasa isang hamak na kalagayan na hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Walang kinikilingang samahan o grupo. Napaka-perfect. Isa lang yung kinikilingan nating paniniwala, ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Pwede ba tayong iligtas ng mga sikat na relihiyon? Isa lang yung nagdusa sa krus, Isa lang yung gumawa ng Holy Bible, Kung ang Diyos ka nagpakumbaba sa gitna ng maraming mga bansa sa buong mundo, ba't sila naman, ang gaganda, nagtatayugan ng pagandahan at pasikatan ng organisasyon? Where is your glory of God? Nabigyan ba nila ng nakalulugod na karangalan at pagdakila ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa? Di ba mararamdaman natin yung presensya, nalalangin natin ng tao na kawangis natin? Di ba yung mga nilalang na kawangis ng Panginoon Diyos ang nagbabalik ng maraming karangalan at kadakilaan walang hanggan ngayon? Amen po ba? Amen. Tingnan nyo yung hindi nilalang sa Espiritu at katotohanan. Ano batayan? Ano basihan? Paramihan ng organisasyon. Pagandahan ng building. Pagandahan ng buhay. Pataasan ng karangalan. Tinaasan pa yung karangalan nung gumawa ng Holy Bible Amen. Ano kahalili na? Pagkagiba, pagkawasak. O di nagaganap na. Yung sinabi doon sa mga banal na apostol. Walang tatayo na hindi babagsak sa kapwa mo to. Nangyayari na. At nangyayari na rin ang ebidensya ng paniniwala ng bundok ng sayo na naka-authenticated at naka-record na sa langit. Amen po ba? Amen. Napaka-excellent application. Nadidinig nyo sa labi ko, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. That is the evidence of our faith. In the name of our Lord Jesus Christ. That is the King of Kings and Lord of Lords of our faith. Naunawaan natin ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom na mag-ahari sa puso't isip natin, bawat isa. Kaya si Satanas na nandaya, siya din ang madadaya sa huling panahon. Amen. Amen po ba? Amen. Alin ang ginawang vessel ng Panginoong Jesucristo, yung puso nakakarinig mananahan yung hula sa puso't isip natin hindi mawawalay sa angkan at lahi natin yung patotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya nagpapatotoo ang bundok ng sayo na nilalang nakawangis ng Panginoon Diyos. Hindi pagparito niya kung ano ang mindset natin sa Espiritu at katotohanan kung ang Diyos ay Espiritu at katotohanan ganun din tayo magiging katulad ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. May mababasa ba tayong nakarelevant sa atin? Open the book of Romans chapter 8 verse 29. Sa pasimula pa lang, itinalaga na maging katulad ko kayo. Naunawaan po natin? Amen. Yung pagparito na ng tagapagligtas natin, sa pasimula pa lang, itinalaga ko na maging kawangis ko kayong lahat na mananatiling tapat sa akin. Sabi ng Panginoong Jesucristo Amen. O di ang Panginoon Diyos ang mahayag pa lang nakahanging on the air sa alapaap.
lahat ng hindi kumilala at maniwala sa Panginoong Jesucristo na Espiritu at katotohanan, siya pala ang kaluwalhatian ng sinag ng Diyos na di natin nakikita na sinasamba natin, na tayo naman ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Nakarelevant po ba sa atin yung Genesis chapter 1 verse 2? At saka yung binasa ko na ang Panginoong Jesucristo, yung Hebrews chapter 1 verse 3, ang Panginoong Jesucristo ang sinag ng kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Amen. Hindi lang ito yung ebidensya. Colossians chapter 2 verse 9. Amen. Tingnan niyo po. Ay ngayon, kung hindi natin sasampalatayan ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan, tanungin natin sarili natin kung may pag-asa pa tayo. Amen po ba tayo ron? Amen. Kung nananatili tayong tao si Kristo, may pag-asa ba tayo na maging Espiritu rin tayong kalarawan ng lumikha ng langit at lupa? May sino ngayon ang maging kalarawan ng nananatiling tao si Kristo? Sino kalarawan niya? Kaya na magsabi. Kaya yung hindi siya Diyos hindi kinikilala ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Hindi hinahanap ng ating Ama yun. Yung hinahanap lang, ang gaganap dito at mananatiling tapat dito. Naunawa po ba natin yung mga warrior of Christ, yung mga ranger of Christ, ano man yung battle sa buhay, ano man yung suffering sa buhay, ano man yung temptation sa buhay, nakikiba ka. Inaabutan na ng bagyo sa kagubatan, nakikiba ka pa rin sa mga mananalansang at mamumusong. Tinatamaan na ng mga injury sa katawan, pero by faith, God is good all the time. All the time, God is good. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Eto, nakaharap ako sa inyo. 25 years na widower, double stroke. Kaya kung kailan ako mahina, saka ako nararanasan ng pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Binabypass ko lang yung mga manlilibak, yung mga namumusong. Binabypass ko lang yan. Dahil bahagi ng paglalakbay ko yan na magiging suka lang sa paglalakbay ko. Inaari kong lugi ko sa mundo. Bakit po? Iniintirap ako ng mga manlilingdang dito sa mundo. Pero ito, nadidinig nyo. Yung pananampalatayang may gawa. Consistent sa social media, sa YouTube. Walang ikinahiya, walang alindangan. Nananatiling tapat na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Walang takot, walang pangamba, nararamdaman, naninindigan na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Naiwamis ko. O sige, iwamis nyo ng... Tanungan niyo head pastor nyo kung naiwawamis ba yung pamumuhay ng paniniwala nyo may gawa. Saan ba natin iwawangis? Yung ebidensya ng paniniwala natin, di ba ang Diyos nasa ibabaw ng tubig? Ang sinag ng kaluwalhatian nahayag sa pangalan ni Jesucristo, ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Kung hindi gano'n ang magiging legacy ng paniniwala natin, isipin natin at bulay-bulayin natin araw-gabi. Magiging katulad ba tayo ng Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa kung hindi natin kinilala na ang Diyos si Espiritu at katotohanan? Magiging kawangis niya ba tayo kung hindi natin paniniwala na ang Diyos si Espiritu at katotohanan? Naririnig niyo po ba ako? Amen. Maging smart tayo sa huling panahon. Nagkalat na ang mga intruders, ang mga satanic minister, ang mga satanic followers, mga nanliling lang, nandadaya na, atungal araw at gabi. Nakuha po natin, pagwawangis.
At yung Espiritu ibinigay sa atin, walang sukat, unlimited. Hanggang wakas ng lupa, hanggang maganap ang hula ng mga banal na propeta. Ano ang katatakot natin? Ang Diyos ang bumubuhay sa atin, ang unawa. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo na paniniwalaan natin ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ano ang kabuluhan ng organisadong relihiyon na sinasabing milyon-milyon, bilyon-bilyon? Naunawaan natin panahon ni Noe nung sumakay sa daong. Di ba? Lahat ng tao inalis ng Panginoon Diyos sa panahon ni Noe. Amen. Ang Sodom at Gomora, umula ng asuprit apoy. Subok ang Sodom at Gomora, saan pinapunta si Lot? Sa bundok ng Zoar. Saan inilikas sa mga naalipin ng Ehipto? Sa bundok ng Sinai. O ngayon, saan pinapupunta para maligtas tayo? Manalig tayo sa isang Diyos na tunay na Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Yesu Cristo. Save tayong lahat. Amen. Tayo tinawag ng bundok ng Sayon na pinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin. Yung paniniwala ng bundok ng Sayon, nasa entry ng competition ng buong mundo. Nakikipagdigmaan sa mga organisadong relihiyon sa huling panahon. Dapat ba katakutan yung pumapatay ng laman? Ang kinatatakutan ko, yung may kapangyarihan magbulit sa impyerno eh. Amen po ba? Amen. Hindi ko na kinatatakutan yung pumapatay eh. Ang kinatatakutan ko, yung may kapangyarihan nagpahiram sa akin ng buhay na may kapangyarihan magparusa na walang hanggang araw at gabi. Biruin nyo, pagka ito nilimot natin, buong pamilya natin na mga nakasalalay dito. Sang-ayon kayo ron. Amen. Amen. Kaya ang pagmamalasakit ng Panginoon Diyos sa tao di malirip unlimited Ang tao naman, pinagpapalit sa material na bagay ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Walang kasiyahan. Walang hangganan ng kasiyahan. Si Satanas, wala nga hangganan ng kasakiman Lumuklok pa sa templo ng Panginoon Diyos Nanginginig pa pag nananalangin Magaling maghaka-haka si Satan Talagang kung hypnotis mo ang isip ng taong nakakarinig kung paano niya dayain Ganon niya binabayo sa pag-iisip ng tao doon sa mga material na bagay So naunawaan po natin. Amen. Nalalaman natin na sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, datapwat ng ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Tayo ba makapag-iingat sa ating sarili o ang Panginoong Jesucristo nag-iingat sa atin? Amen. Eh tingnan niyo, nakatakda yung bundok ng Sayon, hindi na po pwedeng galawin ng masama. Nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa. Ating nakilala siya na totoo at tayo ay nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Tingnan nyo, ang daming nagdi-deny dito. Ayaw itong paniwalaan ng mga lalo na yung nangangaral ng tao ang Panginoon Yesu Cristo. O edi, ang liwanag ng pagsalansang dito. Bili mo, ang Panginoon Diyos ang lumikha ng langit at lupa, tutulan natin yung manlilikha. Ayan o. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo ay binigyan ng pagkaunawa. Eh yung tumututol dito, wala pa ng pagkaunawa, hindi pinaniniwalaan ng Diyos si Espiritu at katotohanan na isang papunta. Sa walang hanggang kahihiyan. Amen po ba? Amen. Magtago ka man sa ilalim ng lupa, hahabulin ka ng kahihiyan mo. Hello?
Tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Na makilala ka na tunay na Espiritu at katotohanan. Nakilala niyo po ba? Ang buhay na walang hanggan na ang Panginoong Jesucristo ay makilala natin na ito ang tunay na Diyos. Buhat sa pasimulan ng likha ng langit at lupa, si Jesucristo ang sinag ng kaluwalhatian at larawan ng Diyos na di natin nakikita na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya kung hindi na pa rito, paano natin makikilala na ang Diyos si Espiritu at katotohanan? Kaya lahat ng nagtitinag, hindi nila kinikilala na ang Diyos sa pasimula ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Saan pupunta? Pain! Ano mang gandang relihiyon? Loy ka! Sa estado pa lang ng Republika ng Pilipinas, pahiya na. Pag naghigpit pa ang gobyerno, saan na pupunta? Magsusumamo na ng, kunyari, nagpapakababa sa presidente pa lang. Sa hukom ng mga hukom, kung pwede pa bang gawin yun? Ano sasabihin ng hukom ng mga hukom? Alam mo na yung destinasyon mo. Kayo po. Amen. Yung conclusion. Pairalin natin yung evaluation tsaka yung conclusion sa pag-meditasyon. Amen po ba? Amen. Ang daming nagdi-deny dito. Samantalang yung proseso ng ginawa yung kasaysayan na sulat sa banal na kasulatan mula sa pagkasanggol sinilang sa Bethlehem, nagkaedad ng 30 taon nag-i-evangelize na. Pumirang na ng mga apostol hanggang sa nung 30 taong gulang hinuli na ng mga Romano, pinahirapan na para tumusin ang sanglilikha. Pero para kanini pag-ibig na inalay sa buong mundo, para doon sa nakikinig para maligtas tayo at huwag tayo magdusa araw at gabi sa impyerno Di ba? Nilagyan ng tinik na korona sa ulo. Pinahirapan, pinagmumura, pinaglalait. Kung ikaw ay kaan Diyos, ba't hindi mo iligtas yung sarili mo? Pero yung sumampalataya doon sa kanan, same. Yung hindi sumampalataya sa kaliwa, hindi same. Naganap lahat yan. Hanggang kamatayan, inilibing. Dinalaw ni Maria sa libingan dahil sila talagang nakaranas sila ng matinding kalumbayan at kalungkutan at kapigatian. Di ba may eksena pang nangyari doon sa libingan? Na akala ni Maria yung nakita niyang tao bantay ng libingan. Yung supportorero, dumating pa si Pedro. Hanggang sa nararamdaman na nila yung presensya na ang Panginoong Diyos yung nakikita na nila. Hanggang sa napakita na sa kanilang 12 na pumasok doon sa kanilang pinagdadausan, yung pinagkakaisahan nila, nakapasok ang Espiritu ng Panginoon Diyos na hindi nila namamalayan dahil invisible nga transparent sa lahat ng bagay. Ano sabi sa kanila? Huwag kayong mahingtakutan. Huwag magulumihanan ng inyong mga kalooban at pag-iisip. Ako nga ito. Ako ay Espiritu at walang laman, walang mga buto. Naunawaan natin yun? Naunawaan po natin yung sinasabi ng tagapagligtas doon sa mga apostol. Huwag magulumihanan huwag kayo malito, huwag magulumihanan ng kalooban nyo. Ako'y Espiritu at walang laman, walang mga buto. Nung i-remind sila, nung i-recall sila, wala ba kayong makakain? Naalala nila na ang Panginoong Jesucristo kasama nila. At binuksan ang kanilang mga pag-iisip. Di ba sa paniniwala tayo bubuksan ng pag-iisip? Na makilala natin na ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesucristo ang tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, kaya ang attitude at character ng mga tao sa buong mundo, hindi natin masisisi dahil nakalatan tayo ng virus ng
mga aral na walang kabuluhan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen po ba? Amen. Kaya ito rin yung ebanghelyo na pinapasa natin, kaya natin to ipinapangaral para din makalaya yung kapwa-tao natin na kung paano tayo pinalaya ng tagapagligtas natin na mahayag sa atin ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan na tayo ang hinahanap ng ating Ama na tunay na mananamba. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin? Yun ang titinig natin. Kaya sabi sa atin, kung may nangangaral, takasan na natin kung hindi pinapangaral ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Takasan na natin. Amen. Maraming nangangaral eh. Pag may pumarito na ang aral hindi ipinapangaral ang Diyos si Espiritu, talikuran na natin. Bibiktimahin tayo eh. Ngayon, hindi mananahan kasi ang anak, gayon din ang ama, kung hindi pinapangaral na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. 1 John chapter 1, verse 9. Amen po ba? Sakto po ba ako ron? Amen. Kung may pumaparito sa atin, mga pastor-pastura na hindi pinapangaral ang Diyos si Espiritu at katotohanan, talikuran na natin dahil walang mananahang anak, gayon din ang ama. Ngayon, kung ang ipinapangaral ang Diyos si Espiritu at katotohanan, mananahan ng ama, gayon din ang anak. Amen po ba? Amen. O, di ang Diyos ay isang Espiritu lang at katotohanan. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, kung tatlong persona, paano tayo masisave ngayon? Kung tao si Kristo, paano tayo magiging tagalangit? Di may hangganan, tagalupa lang. Magkatao lang ang paniniwala natin. Paano tayo kayang iligtas ng tao? Dahil sa hukumuhan nga ng gobyerno pag tao lang din yung pinaniniwalaan mong basihan mo may hangganan yung tao Di po ba? Amen. Walang option, walang pag-asa. Sa paniniwala pa kaya, di ba yung Creator, Espiritu at katotohanan, pumapailang lang sa walang hanggang kalangitan. Di andun yung save andun yung talagang doctrines of salvation. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung tao lang ng tao, hanggang saan lang yung tao? Di ba natapos yung kasaysayan ng taong si Jesucristo? Nahayag sa ikatlong araw na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Andun yung unlimited wisdom, unlimited hope, yung love, faith, yung konsepto. Kumpleto tayo. Amen po ba? Amen. Ngayon, pag nanitili lang tayo sa tao, natapos nga yung ginawa ng tao sa krus siya ikatlong araw na hayag na ang Diyos si Espiritu at katotohanan ayaw sambahin ng tao. Dinaligaw yung sumasamba. Naligaw na. Ngayon ang sayon, nagtutuwid ng pagsamba. Amen po ba? Amen. Hindi ba dito kalooban ng Panginoon Diyos na ayaw mapahamak ng Panginoon Diyos sa mga taong naligaw? Ayaw niya rin mapahamak yung mga tao kaya ang pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa atin everlasting Kaya may pagkakataon pa tayo na ma-transform tayong lahat Pero nasa atin lahat ng kalayaan nito. Amen po ba? Amen. Kaya alam niyo, mga kapatid at mga kaibigan, yung doctrines ng bundok ng Zion, kaya kung binasa yung Genesis chapter 1, verse 2, para wala tayo maging denial doon. Ang pinakikita sa ating proven, yung ebidensya na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, doon tayo nilalang nakawangis ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya tayo mga itinakda, nasa pagiging tao tayo, ang paniniwala nating mga itinakda na tumanggap ng pangako na awardee sa langit, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, kawangis tayo ng Panginoon Diyos na nilalang sa pangalan ng Jesucristo na ginaganap at tumatalima tayo dito. Amen po ba? Amen. So kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng magiging partakers ng Panginoong Jesucristo na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung legacy natin, ito yung legit na paniniwala na iniwanan sa atin na ang Panginoong Jesucristo ang Espiritu na mga aaliw na sumasa ating bawat isa. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah.
Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Yesu Kristo bilang iyong lingkod na saksi sa isang espiritu at katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli. God bless. Hallelujah. Nadig natin mga kapatid at mga kaibigan ang dalisay na katotohanan na lahat ng nagsisisamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan, masasaklaw tayo mga kapatid at mga kaibigan ng isang dakilang pangako, ang kaligtasan at kabuhayan walang hanggan. Mga minamahal na mga kapatid, halina't magsiyawit, patuloy nating itaas ang ating pagpasalamat sa ating Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin may buong kagalakan mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. At patuloy nating igalak na itaas ang pagpupuri sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, Ama, napakadakila ng iyong karunungan. Napakadakila ng unawa na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Sapagkat tunay, Panginoon, na sa pamamagitan nito, nasasaksihan namin tunay at patuloy namin na ibabahagi ang isang dalisay na katotohanan na ikaw ang iisang Diyos na napilala namin sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Ang iisang Diyos na tunay, na lahat ng patutuo na nasusulat sa aklat ng buhay ay ibinibigay mo sa amin upang ang patutuong ito, Panginoon, ang siyang maibahagi namin sa aming mga kapatid at mga kaibigan upang kami maging isa sa pananampalataya, maging isa sa pag-asa, maging isa sa katotohanan ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang mga buto. Ang iisang Diyos na tunay na nagtindig sa bawat sa amin upang lumakad sa katwiran, upang ipamuhay ang iyong kagandahang loob, at upang ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, maghatid sa amin sa putong ng karangalan sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan din ng iyong kapangyarihan, ang iyong banal na kamay na ihipo sa puso't pag-iisip ng aming mga kapatid at mga kaibigan. Kami sumasampalataya na dumarating ang oras at kapanahunan na bubuksan mo ang pag-iisip ng lahat ng mga sumasampalataya sa iyo upang sama namin tuparin, upang sama-sama namin awitin ang pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon Yesu Kristo. Sa lahat ng mga bagay nito, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, tunay na ang aming pagsangguni, ang aming pagtitiwala at ang pagtataas namin ng kaluwalhatian at karangalan ay sumaiyong lahat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos. Ikagalak natin, mga kapatid at mga kaibigan, na tayong lahat ay magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen.